Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para pa rin po sa mga sising buntis. At ito ay, bakit nga ba nagiging maliit o kulang sa timbang ang isang baby o ang tinatawag na small for gestational age? Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na talaga namang nagwo-worry ngayon dahil matapos po ang inyong check-up ay nasabihan kayo ng inyong doktor na maliit si baby? Gusto nyo bang malaman kung ano nga ba ang mga dahilan nito at kung ano ang pwede ninyong gawin? Kung ganon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang lahat tungkol sa pagiging maliit o kulang sa timbang ni baby o ang tinatawag na small for gestational age. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong lagi-lagi pong inaalagaan ninyo ang inyong mga sarili at si baby. At alam ko pong malulungkot po talaga kayo kapag sinabi ng inyong doktor na kulang sa timbang o maliit si baby. Marahil ang iba din sa inyo ay nagtatanong na kung ano nga ba ang mali ninyong nagawa, kung bakit in spite sa lahat ng mga pag-iingat at pag-aalaga na ginawa ninyo, ay naging maliit pa rin o kulang pa rin sa timbang si baby. Nurse Yasa, ano po ba yung tinatawag na small for gestational age? Ang SGA o small for gestational age ay ang term na ginagamit para i-describe ang isang baby na mas maliit kaysa ibang baby na kapareho lamang niya ang gestational age o weeks of pregnancy. Ang mga SGA babies ay mas maliit ng 10% ang kanilang timbang kumpara sa mga ibang babies na kapareha nga niya ng weeks of pregnancy. Ang mga SGA babies may appear physically and neurologically mature, ngunit ang kanilang timbang at laki ay mas maliit kaysa ibang babies na kapareho nila ang gestational age o weeks of pregnancy. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga SGA babies o kulang sa timbang o maliit na baby? May mga babies na maliit talaga dahil sa genetic factor. Ibig sabihin ay maliit din po ang parents ni baby. Ngunit karamihan sa mga babies na maliit o kulang sa timbang o ang tinatawag na SGA ay may growth fetal problems na nangyayari during pregnancy. Karamihan sa mga babies na may SGA o maliit ay mayroong kondisyon na tinatawag na IUGR o ang intrauterine growth restriction. Nangyayari ang IUGR kapag hindi nakatanggap ng tamang amount ng necessary nutrients at oxygen si baby para sa kanyang proper growth and development of organs and tissues. Nurse Yasa, sino po ba ang at risk magkaroon ng mga SGA babies o maliit na baby? Kapag ang isang baby ay hindi nakakuha ng tamang amount ng oxygen at nutrients sa loob ng tiyan ng isang buntis, ay ang kanilang organs at katawan ay hindi din masyadong mag-grow. May mga SGA babies din na nagkakaproblema dahil limited lamang ang blood flow na napupunta sa placenta at nagiging sanhi ng mababang oxygen na nakukuha ni baby. Mga factors na nagiging dahilan na nagkakaroon ng SGA babies. Una ay ang problems with the mother. Kapag ang isang buntis ay mayroong high blood pressure, chronic kidney disease, diabetes, heart disease, malnutrition, infection, alcohol or drug use, cigarette smoking, ito ay nagiging dahilan na at risk silang magkaroon ng mga SGA na baby. Pangalawa ay ang problems with the uterus and placenta. Kapag ang isang buntis ay nagkaroon ng mga kondisyon sa placenta at uterus, na gaya ng decreased blood flow in the uterus and placenta detaches from the uterus, at infection in the tissues around the baby, ay nagkakaroon din ng chance na maging SGA o maliit si baby. Pangatlo ay ang problems with the developing baby. Kapag ang isang buntis ay nagkaroon ng problema sa kanyang developing baby, gaya ng infection, birth defects at chromosome problems, ay nagkakaroon din ng chance na magkaroon si baby ng SGA. Nurse Yasa, paano po ba nasasabi na SGA nga ang aking baby o paano nga ba ito ma-diagnose? Malalaman na agad na SGA ang isang baby bago pa man ito ipanganak.
habang buntis, maaari nang ma-estimate ang size ni baby sa pamamagitan ng pag-measure sa height ng fundus ng isang buntis. Ang mga sumusunod na diagnostic procedures ay makakatulong din para ma-diagnose ang isang SGA na baby. Una ay ang ultrasound. Ito ay mas accurate na method ng pag-estimate ng fetal size. Pangalawa ay ang Doppler flow. Ang Doppler flow ay gumagamit ng sound waves to measure blood flow. Pangatlo ay ang mother's weight gain. Ang dagdag timbang ng isang buntis ay maaring maging basihan din ng size ni baby. Kapag maliit lang ang weight gain ng isang buntis, maaring maliit din si baby. Nurse Yasa, ano po ba ang mga possible complication ng isang SGA na baby kapag naipanganak na sila? Una, maaring magkaroon ng mababang level ng oxygen. Pangalawa, maaring magkaroon ng mababang Apgar score. Pangatlo, maaring magkaroon ng problema sa paghinga dahil sa meconium. Pang-apat, maaring magkaroon ng mababang blood sugar. Pang-lima, maaring mahirapang mapanatili ang normal na body temperature. Nurse Yasa, paano po ba maiiwasan na maging SGA o maliit o kulang sa timbang si baby? Ang mga sumusunod ay makakatulong para maiwasan o mapababa ang chance na maging SGA ang isang baby. Una ay ang pagkakaroon ng prenatal care o regular na check-up para makita agad kung may problema nga ba sa growth ni baby. Pangalawa, iwasan ang anumang bisyo habang buntis gaya na lamang ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pangatlo, kumain ng tama at healthy diet. Pang-apat, inumin ang inyong mga prenatal vitamins. Lastly, mga sisi, ay napakahalaga po talaga para sa inyo ang magkaroon ng regular na check-up sa inyong mga doktor para ma-monitor po ninyo ang growth and development ni baby. At kung may makita mang problema, ay masolusyonan ito agad para masigurado pong safe po lagi si baby. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yasa fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.